Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, pag-uusapan natin kung paano ako nag-apply ng Chinese visa, no? So DIY lang 'yon, no? So by the way guys, no, baka medyo ma-distract lang kayo dito sa background ko kasi nasa Shanghai Airport na ako, no? Then pauwi na ako ng Pinas and kumain lang muna ako dito sa Popeyes. No? So marami namang kainan din dito sa airport, no, na mag-uubos na kayo ng yuan kasi may natira pa akong yuan. So may mga Starbucks dito, may Family Mart, may McDonald's, and may Popeyes, no. So pili na lang kayo, no. So anyway, sige, so let's start to our agenda for today, no. Chinese visa DIY guide. Okay. So first na gagawin nyo is pumunta muna kayo sa website ng Chinese Visa Application Service Center, no, website. Lagay na lang natin sa dyan sa video. So yan po yung website nila, no. And then make sure guys, no, yung location, no, naka Manila siya. Kasi parang nung unang gawa ko, no, parang ang default, hindi ko alam kung ba't ganun, ang default niya naka London. So natapos ko na lahat and all, tapos yung address ay yung location is naka London. So parang pinapapunta ako sa embassy doon sa London, no. So umulit na naman ako from the scratch, no. Kaya dapat make sure na Manila yung nakalagay. Okay? Yan yung unang dapat tandaan, Manila. Okay? So create ka ng account. Nabilis lang naman mag-create ng account, no, using your your Yahoo or Gmail account. So in my case, yung personal Yahoo ko yung ginamit ko. Okay, then once na create ka na ng account, so login ka, no, fill out online application form. Okay, so meron dyan. Yan yung tinuturo ng arrow, no, application form, and then yung mga information na kailangan mong ilagay doon is syempre yung personal information mo, kung ano yung type of visa, which is the ordinary lang naman, di ba, ordinary tourist, and then information about your intended trip, no, so yung flight details, ganyan, no, yun yung mga kailangan mo, and other information. Actually madali lang naman yung mga questions dun sa application form. Okay, about yourself lang naman, about dun sa travel mo. Okay, and then by the way, you need to upload and you have to prepare soft copy of the picture, no. So merong requirement dyan ng size, no, na dapat size ng picture mo or ng photo mo, no. So kailangan din siya, plain white background yung background ng photo mo. So nung dati, nung una kong gawa, nagtatry ako ng kung ano yung available ko na soft copy, no, pero parang hindi siya tinatanggap, no. Kaya ang ginawa ko na lang din, nagka-picture ako ng bago, no, sa Mega Mall, doon sa Fujifilm, doon sa Mega A sa baba, sa basement. Meron dong Fujifilm. So parang 500 pesos lang yung binayaran ko nun. No, so may hard copy na, tsaka may soft copy na din. I-email na din nila sa'yo. No, kasi kailangan mo rin ng hard copy kasi kapag magba-biometrics ka na, hihingan ka rin nila ng hard copy. Okay? So yon, no. And then some important notes lang din, no, have your passport details ready, like yung expiration ng passport mo, ganyan, no. And then eto pala guys, no, you need na mag-indicate ng flight mo. Okay, kaya kailangan may flight ka na before ka mag-apply ng visa, and kailangan meron ka na rin approve na hotel booking. Okay? So ako noon, nag-book ako sa Agoda, and then ang ginawa ko lang is yung cancelable siya para anytime soon if ma-deny ako, na maka-cancel ko siya, no. Pero good thing naman na na-approve tayo. Okay? So yun yung pwede nyo gawin, no. Mag-option kayo doon na cancelable. Okay? And then after that, kapag na-fill out mo na and all, no, you need to print the 7-page application form on A4 size bond paper. So dapat lahat A4 size, no. And don't forget na to sign yung first page, no. So wet ink yun kasi ipiprint mo dapat siya. By the way guys, lahat sa Chinese visa, pag magba-biometrics kayo, lahat naka hard copy, no. Unlike sa Australian visa, 'di ba? Parang soft copy na lahat. Pag mag-biometrics ka, parang wala ka nang dadalhin, passport na lang. So dito, hard copy lahat, no. A4 bond paper, and kailangan signed wet ink yung front page, yung page 1, tsaka yung last page, no. First and last page, meron doon na signature over printed name. So make sure lang na wet ink nyo siya. And then, after mong print yung application, or after mo fill out yung application form, no, you need also to prepare and print hard copy A4 size din itong mga requirements, no. So based on my experience, lahat ng
possible requirements na hinihingi sa akin sa mga visa application ko, print ko siya, no? Pero in actual, ang hiningi lang sa akin, ito lang, no? Ito lang yung hiningi nila. Based on my experience, ha, I think naman siguro pare-parehas tayo maging experience, no? Baka case-to-case basis na lang kapag may additional na hihingiin. Pero, una syempre, yung hard copy ng original passport mo na hindi dapat siya expired, no? Dapat hindi pa siya mag-expire at least 6 months, no? At least 6 months before your flight, kailangan hindi pa siya mag-expire. Okay, and then original bank certificate. So, original bank certificate, no, with 6 months average daily balance, and bank statement with the original official receipt from the bank. Okay? Kasi ano yan, kapag nagpa-bank statement ka sa bangko, 'di ba magbabayad ka rin nung parang processing fee nila. So may OR yun na ibibigay si bangko. So yun, kailangan dala mo din siya. Okay? Ayan, no. So ngayon guys, no, sa average daily balance, kailangan mag-impok na kayo ng kaperahan diyan. No, wag na muna kayong gumastos. And then, original certificate of employment, no. So if employed ka, if hindi ka naman employed, no, yung mga proof of businesses, no, like DTI or SEC documents, no, or BIR documents na COR, ganyan, basta proof of your business. Okay, kasi syempre kaya kailangan yun ng company or ng visa, no, kasi they need to know if talaga bang may source of income ka. Okay, so kapag employee ka, certificate of employment with income. Okay, with income. And if self-employed or business owner ka, proof of business. Okay, and then ITR with the confirmation email from the BIR if nag-file ka online, no? So ITR. Then round trip flight tickets, no, kasama na rin siya. Hotel booking, no? Yes po. Kailangan nga na nakabook ka na ng hotel, no? Pero ang gawin mo lang yun cancelable. Okay, and then daily itinerary, no? So for the daily itinerary, kahit ano lang naman to guys, no? Parang general lang, no? So pwede ko ipakita sa inyo yung sample itinerary ko, no? Ayan, so ayan, yan yung nakikita nyo ngayon sa screen nyo, yan yung sample itinerary ko. Yan yung pinakita ko lang, no? So pwede nyong gayahin lang din to, no? And then print nyo lang din. So tatanggapin na nila yan guys. Okay, kasi 9 days ako, kaya 9 days yung itinerary. Okay, and then just in case lang din na just in case lang, 'di ba, may iba pa silang kunin sa inyo, you can also prepare, no, the following requirements, no. So first, the birth certificate. So nag-prepare din ako niyan, and then latest payslip, passport, yung mga stamps, no, kasi yung ibang visa, 'di ba, kailangan gusto nila makita yung mga stamps mo ng passport mo, tsaka yung mga past visas mo, no. So yon. So if meron ka nun, no, i-photocopy mo na lang din. And then other proof of assets, so nag-attach din ako ng certificate of investments, no, yung certificate of stocks, no, kung nag-stocks kayo, lot title, ayan, no. So yung lot title ko kahit di pa naman siya fully paid, okay, meron niyang binibigay yung yung developer, no, na parang copy, no, ng lot title nyo. And then car certificate, no. Ang purpose kasi nun guys is para though again, hindi to ni-require dito sa Chinese visa, ha. Pero baka pa mag-apply kayo ng Australian visa kasi kasama tong mga to, no. Ang purpose kasi nun is para makita ng country na babalik ka talaga kasi may mga investments ka na doon. Diba? Kumbaga may strong ties ka dito sa Pilipinas. And then last is company ID, pero hindi na rin siya hiningi. Okay? By the way guys, yung certificate of employment, kailangan original. Okay? Original siya. Tapos, actually yung sa akin, hindi siya original. Pero, nung print ko siya, no, may cam scanner na nakalagay. So, pinatanggal lang sa akin yung cam scanner. No? So, dapat guys, pag ipiprint nyo siya, walang mga nakasulat. So, parang as if original siya. Parang ganon. Okay? And then, what next, no? And then after na-prepare mo na, pumunta ka doon sa kanilang office, no? So, ang office nila, ayan yung address, sa 6762 Ayala Avenue, Legazpi Village, Makati City. So, katabi siya ng SGV and Company. Kung alam niyo yung SGV, no? Doon siya, katabi niya. Or sa harap siya ng Ayala Triangle. Okay? Ayan. So, ang office nila is open 9 a.m. So 9 a.m. sila nag-i-start magpaakyat, no. And then may contact number din sila diyan, and very responsive yung nila, yung contact number nila or yung
yung phone nila, no, very responsive. Mamaya kakwento ko, no, kung paano siya naging responsive. Okay, and then, again, they are located on 6th floor and they have a lot of servicing counters, no? Kaya parang ito yung isa sa pinakamabilis, no? Kasi parang konti lang yung nag-apply, malinis, very convenient, very organized, tas ang daming service counters talaga, no? Like dito, no, I started at 9:59 a.m. or 10 a.m. no, and then natapos ako as fast as 17 minutes. As in tapos nakapagbayad and all, na pictura, nakapagpasa ng requirements in just 17 minutes. Alright? So once na makapagbayad, gabigyan ko ng OR. So ang total na binayaran ko, guys, is 2,898. So yun na yung total, no, ng lahat-lahat. Okay? And then so you have to prepare, no, 2,898, no. So ang binayad ko noon via cash, no. Nag-prepare na lang ako ng cash. Okay? And then they will give you also the pick-up form, and nakalagay dun sa pick-up form yung kung kailan mo siya mako-collect, no, expected collection date, no. So in my case, 'di ba, I applied ng August 11, and then August 11, 12, 13, 14, after 3 days, nakalagay doon na pwede ko na siyang makolek, diba? So, in just 3 days, no? And then, yun nga, no? Kasi, that time, papunta ako ng Davao noon. So, after 3 days, hindi ko siya makukuha in person. So, pinakuha ko siya sa secretary ko, no? So, hindi kailangan ng authorization letter. Kailangan lang, if busy kayo, if di nyo makukolek siya in person, pwede nyo siyang ipakuha sa ibang tao. Basta, kasama lang itong pick-up form, no, tsaka yung OR, no. So yun lang yung kailangan dalhin kahit wala ng authorization letter, no. So nakuha naman siya ng secretary ko noon that time, no. Pero yung ginawa ko nga is day before, tumawag muna ako if available na. So sumagot naman sila agad, no, as in nabilis nila sumagot, kaya sinabi kong responsive talaga sila. And then sabi available naman daw. Okay, so yun, no. What else? So yun lang, no, yun lang. Tapos approve na. Happy na, guys. Okay. Sige, so may time pa naman siguro tayo, no? Pwede natin pag-usapan na din siguro dito ano yung mga kailangan dyan i-ready if you go here in Shanghai. No, so actually, ang mali ko kasi, guys, na underestimate ko yung China. Okay? Kasi diba nag-travel na ako sa madaming country, halos pare-parehas naman yung mga apps na ginagamit, ganyan. Pero nung pagpunta ko dito, no, like talagang naging inconvenience sa akin kasi hindi ko siya napagplanuhan, no? Kasi papunta ko dito sa airport, na unang pagkakamali ko, bumili ako ng physical SIM card.